Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muli maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento na isinulat ng ating mahusay na writer na si Level Up. Sana po'y magustuhan niyo ang kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. May tatlong bagay na ipinangako si Maha Sandoval sa sarili noong araw na sumapit ang kanyang ika-28 kaarawan. Una, hindi na siya iinom ng lampas 2 baso. Ikalawa, hindi na siya makikinig sa mga kaibigang nagsasabi, "Sige na, minsan lang naman." At ikatlo, hindi siya gagawa ng desisyong makapagpapabago sa buong buhay niya habang nakainom. Nasira niya lahat ng iyon sa loob lamang ng 2 oras. Sa isang rooftop bar sa Makati, nakaupo si Maha kasama dalawa niyang matalik na kaibigan na sina Bea at Trixie. Parehong nakangisi ang mga ito habang hawak ang kanika nilang baso. "Kapag binigyan niyo ako ng isa pang cocktail, isusumbong ko kayo sa nanay ko." 28 ka na, hindi ka na pwedeng magsumbong sa nanay mo. Pwede no, favorite child ako. Only child ka. Exactly, walang competition. Humalakhak ang tatlo. Kagagaling lamang ni Maha sa sunod-sunod na kamalasan. Tinanggal ang department niya sa dati niyang trabaho dahil sa restructuring. Iniwan siya ng dating nobyo dahil daw masyado siyang maingay at opinionated. At nung umagang yon, nasiraan pa siya ng refrigerator. Kaya nasabihin ng mga kaibigan niyang kailangan niyang magpakawala kahit isang gabi. Pumayag siya. Maling-mali. "Birthday dare. Ayoko. Hindi pang namin sinasabi. Kapag kayo yung nag-isip, automatic ayoko. Pumili ka na lalaking hindi mo kilala. Lapitan mo. Tapos, mag-propose ka." Napatitig si Maha. "Ano, ako? Desperadong contestant sa noontime show? Joke lang naman. Sabihin mo, will you marry me? Kapag sumagot, balik ka rito. Kapag sinapak ako, tatayo kami para sa'yo. Tatayo lang? Moral support. Napakawalang silbi nyo." Dahil sa alak, halakhakan at pagkahilig ni Maha na hindi umatras sa hamon, tumayo siya. "Ay, sige. Piliin nyo." Sabay na tumingin sa dulong bahagi ng bar sina Bea at Trixie. Naroon ang isang lalaking mag-isang nakaupo sa high stool. Matangkad, malapad ang balikat, nakaitim na long sleeves na bahagyang nakatiklop ang manggas. Tahimik, seryoso, at kahit nakatagilid lamang, halatang gwapo. Siya. Mukha siyang maniningil ng utang. Kaya mo yan. Kapag nawala ako bukas, kayo yung prime suspects ha. Nagmarcha si Maha patungo sa estranghero. Nang lumapit siya, sakalang ibinaling na lalaki ang tingin. Napahinto si Maha. Masyadong gwapo. May matalim na mga mata, matangos na ilong, at seryosong mukha na parang pinanganak na naiinis sa mundo. "Yes." "Ay, may problema?" Wala, nagre-recompute lang yung utak ko." "Mukhang kailangan mo." Napakunot ang noo niya. "Excuse me?" "You look drunk." "Hindi ako drunk." Bahagyang napatingin ng lalaki sa hawak niyang baso. "Hawak mo yung flower vase." Napatingin si Maha sa kamay. Totoo nga, hindi pala cocktail glass ang hawak niya, kundi maliit na vase mula sa mesa. Agad niya yung ibinaba. Design choice." Sa unang pagkakataon, parang gustong ngumiti ng lalaki. "Anyway, stranger." Inilabas niya singsing na laruan na kasama sa birthday cupcake niya. Lumuhod siya. Napatingin ng ilang tao. "Will you marry me?" Tahimik ang lalaki ng ilang segundo. "Bilisan mo, masakit sa tuhod." "You don't even know my name." "Pwede naman nating alamin pagkatapos ng honeymoon." Muntik nang matawan lalaki. "You propose to strangers often?" "First time, special ka." Tumayo siya nang hindi hinihintay ang sagot. "Okay, thank you. Tapos na ang dare." Ngunit hinawakan ng lalaki ang kanyang kamay. Hindi mahigpit, sapat lamang upang pigilan siya. "What if I say yes?" Napakurap si Maha. Ha? "Yes."
Boss, mister, joke lang yun. You ask. At sumagot ka. Congratulations sa participation. Pumugot ng lalaki ng calling card. Carlo Pressman. Carlo. At ikaw? Maha Sandoval. Future billionaire. Currently unemployed. Nice to meet you, future billionaire. Nice to meet you, future ex-husband. Natawa ng mahina si Carlo. At iyon ang unang pagkakataong nakita ni Maha na lumambot ang seryosong mukha ng estranghero. Hindi niya alam na ilang minuto lamang ang lumipas. Isang kakaibang biro ang magpapagulo sa kanilang buhay. May lumapit na kaibigan ni Carlo na si Attorney Miguel Sarmiento. May dalang dokumento. Carlo, kailangan ko ng pirma mo rito bago ako umalis. Leave it. Ako rin, may pipirmahan ba ako? Birthday ko, feeling celebrity ako. Ma'am, hindi ito autograph booth. Sayang. Sa kaguluhan at kalasingan, may inilabas si Bea na souvenir marriage form mula sa teamed event ng bar. Nagkataong may kasamang officiant sa private function na katabi nila at dahil sa serye ng maling akala, biro at pirma, may dokumentong napunta sa legal processing kasama ng iba pang papeles ni Miguel. Kinabukasan, walang maalala si Maha maliban sa isang masungit na gwapong estranghero at sa matinding sakit ng ulo. Hindi niya alam na nakapirma ang buo niyang pangalan sa ilalim ng pangalang Carlo Sebastian Pressman. At hindi niya alam na sa susunod na Lunes, makikita niya muli ang lalaking iyon. Sa opisina, bilang bago niyang boss. Lunes ng umaga. Nakasuot si Maha ng cream blouse, navy skirt at sapatos na 3 beses na niyang muntik ikamatay habang naglalakad mula sa parking area. Bagong trabaho, bagong simula, bagong pagkakataong makalimutan ng kahihiyan noong birthday niya. Pagpasok niya sa lobby ng Pressman Holdings, napanganga siya. Lord, salamat. Mukhang may aircon dito na hindi nagtitipid. Focus, first day mo. Nasa labas ka pa rin? Video call. Kapag natanggal ako ngayon, kasalanan mo. Bakit naman? Ikaw yung nag-edit ng resume ko. Tinanggal ko lang yung expert in online shopping, no? Skill yun. Pinatay niya ang tawag at sumakay ng elevator. Napili si Maha bilang bagong brand development supervisor. Isang posisyong akma sa kanyang pagiging creative, mabilis magsalita, at hindi natatakot magbigay ng opinyon. Yun nga lamang, hindi niya nakilala ng personal ang CEO nung final interview. Pagdating sa conference room, nakilala niya ang team. May friendly na si Josh, may mahiyain na si Nina, at may HR manager na si Miss De La Cruz. Our CEO will personally welcome the new supervisors today. CEO? Yes, Sir Carlo. Parang may maliit na kampanang tumunog sa utak ni Maha. Carlo. Hindi naman siguro. Maraming Carlo sa Pilipinas. Carlo Aquino, Carlo Agassi, Carlo na nagtitinda ng fishball sa kanto nila. Bumukas ang pinto at pumasok ang lalaki mula sa bar. Nanigas si Maha. Huminto rin si Carlo nang mapansin siya. Ngunit hindi tulad ni Maha na halos malaglag ang panga. Kalmado lamang ang lalaki. Good morning. Hindi good. Ma'am? Good morning, sabi ko good. Naglakad si Carlo sa harapan. I'm Carlo Pressman, CEO of Pressman Holdings. Patay. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Miss Sandoval. Napatingala siya. Sir? Do I make you nervous? Hindi po. Then, why are you holding your notebook upside down? Napatingin siya. Baliktad nga. Creative perspective. May ilang napangiti. Interesting. Thank you. I wasn't complimenting you. Tatanggapin ko pa rin. Nagkatinginan sila. May kung anong kuryenteng bumalik mula sa gabing yun. See me in my office after orientation. Ako? Unless there is another Maha Sandoval here who proposes marriage to strangers. Napatakip ng bibig si Nina. Namutla si Maha. Sir, naglakad na palabas si Carlo. Ngunit bago tuluyang isarang pinto, lumingon siya. Don't be late, future billionaire.
Nalaglag ang ballpen ni Maha. Ma'am, wala ka narinig. Nag-propose ka kay Sir Carlo? Wala ka narinig. Future billionaire? May pamilya ka ba, Nina? Po? Good. Isipin mo sila bago ka magkwento. Halos maiyak sa tawa ang buong team. Eksaktong 10:00, kumatok si Maha sa opisina ni Carlo. Come in. Sir, bago ang lahat, gusto kong sabihin na anumang nangyari ng birthday ko ay bunga ng alak, peer pressure at kawalan ng matinong guidance. Sit. Pwede ba nakatayo? Mas mabilis ako makakatakas. Maha. Sir, relax. Madaling sabihin kapag hindi ko yung nag-propose sa CEO mo. I accepted. Mas malala ka. Sumandal si Carlo sa upuan. Do you remember signing anything? Credit card receipt? Anything else? Hindi. Good. Bakit good? Nothing. Sir, suspicious yung nating mo. Lumapit siya sa mesa. Kung may video ka ng proposal, burahin mo. Why? Idignidad ko yun. I don't have a video. Salamat. Miguel does. Ano? Napangiti si Carlo. Pinagtatawanan mo ako. A little. Akala ko ba masungit ka? I am. Then maintain your branding. Natawa si Carlo. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, natigilan si Maha. Mas delikado palang umiti ang lalaking ito kaysa sumimangot. Your position was approved before I knew you were applying. I won't interfere with your work. Good. But I expect professionalism. Of course. No proposing during office hours. Visit ka talaga. Nanlaki ang mata niya. Sir, sabi ko, ay, okay. You called your CEO an animal. Slip of the tongue. HR violation on your first day? Tanggalin mo ko. No. Bakit? Tumitig siya ng diretsyo. Because I find you interesting. Napatras si Maha. Sir, labor law. What about it? Basta, labor law. Go back to work, Maha. Gladly. Pagbukas niya ng pinto. And Maha, lumingon siya. You looked beautiful that night. Napatitig siya. Lasing ka rin ba? No. Mabilis niyang sinara ang pinto. Sa loob, napahawak si Maha sa dibdib. Hindi slow burn to. Sunog agad. Sa loob lamang ng 2 linggo, naging usap-usapan sa department ang kakaibang dynamics ni Maha at Carlo. Kapag may presentation si Maha, laging naroon si Carlo. Kapag overtime si Maha, may pagkain na biglang dumarating. Kapag umuulan, misteryosong may driver na naghihintay sa kanya. At kapag may lalaking lumalapit kay Maha, mas lalong sumasama mukha ni Carlo. Isang hapon, inalok ni Josh si Maha ng kape. Ma'am Maha, coffee after work? Libre? Akong bahala. Then yes. No. Sabay na palingon ng dalawa. Nakatayo si Carlo sa likuran nila. Excuse me? You have a meeting at 6. Wala naman sa calendar. Now there is. Ano yun? Dinner. Business dinner, sir? Yes. Sinong client? Me. Hindi ka client, no? Major shareholder. Abuso. 6 o'clock. Hindi ako pupunta. 6:15 din. Hindi bargaining yung problema, no? Pag-alis si Carlo, napatingin si Josh kay Maha. Ma'am, huwag. Selos yata. CEO yun, walang time magselos yun. Sa kabilang dulo ng hallway, narinig yun ni Carlo. I have time. Ang talos ang tenga. Kinagabihan, pinuntahan niya pa rin ang dinner. Dahil business dinner daw. Ngunit pagdating niya sa restaurant, candlelight ang mesa. Nasaan ang client? Nandito. Nasaan yung presentation? Wala. Laptop? Wala. Business? Wala. So, date ito? Yes. Carlo Pressman? You asked me to marry you first. Lasing nga ako. I wasn't. Tumahimik siya. I wanted to see you again. Kaya mo ko hinire? No. But when I discovered you were the applicant chosen by the board, I thought fate had a strange sense of humor. Fate? Hindi ka mukhang naniniwala sa fate, no? I didn't. Past tense? Then you walk into my conference room.
Nawala nakakatawan sagot na dapat sana'y ibabato ni Ma. Dinner lang, no expectations. At kapag hindi kita nagustuhan, Then I'll survive. confident. But I intend to make that difficult. Napalunok si Ma. Grabe. What? Masukot ka na nga, marunong ka pang mang-flirt. Unfair sa ibang lalaki, no? Sa gabing yun, napag-usapan nila ang pamilya. Maagang namatay ang ama ni Maha, kaya ang ina niyang si Linda ang nagtaguyod sa kanya. Si Carlo naman ay lumaking mayaman, ngunit kulang sa presensya ng mga magulang na laging abala sa negosyo. People think having money means you never feel alone. Maling-mali. How would you know? Kahit walang pera, marunong ako malungkot. Universal skill. Napangiti siya. Pero seryoso, hindi naman bahay yung nagpaparamdam na may pamilya ka. Tao. You're close to your mother. Sobra. Kapag hindi ako nag-reply in 30 minutes, tatawag yun sa barangay. Sounds terrifying. Basta kakatakot pa siya sa'yo, no? I would like to meet her. Huwag kang advance, no? You propose. Tigilan mo na yan. Natawa sila. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, naramdaman ni Maha na hindi siya kailangang magpanggap para magustuhan. Hindi siya pinapatahimik ni Carlo. Hindi niya pinapaliit ang personality niya. Sa halip, tila natutuwa pa ito sa bawat kalokohan niya. Doon nagsimulang matakot si Maha. Dahil baka magustuhan niya talaga ang lalaking hindi niya dapat gustuhin. 3 linggo pagkatapos magsimula si Maha sa Pressman Holdings, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang government office. Ma'am, confirmation lang po tungkol sa record niyo. Anong record? Marriage registration. Napatawa siya. Ma'am, single ako. According to our record, married po kayo. Kanino? Mr. Carlo Sebastian Pressman. Tumigil ang mundo. Ano ka mo? Pakiulit. Pagkalipas ng 1 oras, hawak ni Maha ang kopya ng dokumento. Legal. Registered. May pirma niya. May pirma ni Carlo. At may 2 witness. Dumiretso siya sa opisina ni Carlo. Hindi na siya kumatok. Pressman! Napatingin ng mga executive. Excuse us. Paglabas ng lahat, ibinagsak ni Maha ang papel sa mesa. Ipaliwanag mo. Tahimik si Carlo. Alam mo? Yes. Gano'ng katagal? 3 weeks. 3 weeks? I was waiting for Miguel to verify if the registration was valid. At valid? Apparently. Apparently? Asawa mo ko. I'm aware. Ako hindi. Naglakad siya paikot. Oh my God, married ako. Ako, hindi man lamang ako nakapag-fitting. Maha, wala akong wedding photos. That's your concern? Marami akong concern. Pinipili ko lang yung aling uunahin ko. Natawa si Carlo. Huwag kang tatawa. Sorry. Hindi ka mukhang sorry. Because technically, you proposed. At ikaw naman yung balo na pumayag. So, we agree we were both responsible. Mas ikaw. Why? Mas mayaman ka. Mas malaki yung responsibility mo. Napaupo si Carlo habang tumatawa. Hindi nakakatawa. Unti-unting nawala ang tawa niya. You're right. Lumambot ang mukha nito. I should have told you sooner. Bakit hindi mo sinabi agad? Matagal itong sumagot. Because I liked having an excuse to think you were already part of my life. Natahimik si Maha. Selfish, I know. Carlo. But I would never force you to stay married to me. Miguel is already looking into the proper legal remedy. We'll fix it. Ganun lang? What do you want me to say? Hindi ko alam. I do. Tumayo siya. Lumapit. I want you. Napalunok si Maha. But I don't want you because a piece of paper says you belong to me. I want you to choose me while completely sober. Ang yabang mo? Terrified actually. Ikaw? Of you. Good. Nagkatitigan sila. I want the annulment. Bahagyang tumigas ang panga ni Carlo. Okay. Then, kung gusto mo talaga ako, ligawan mo ako na maayos. Nagbago ang mukha niya.
Is that permission? Hindi. Challenge. Even better. At walang special treatment sa office. Fine. Walang pagharang kapag may nagaya sa akin ng kape. No. Carlo, Negotiate something else. possessive. You're my wife. Temporary. It still counts. Kinuha ni Maha ang unan sa sofa at binato sa kanya. Nasalo iyon ni Carlo. At sa gitna ng isang komplikadong problema, pareho silang napatawa. Hindi marunong manligaw ng simple si Carlo Pressman. Sa unang araw, nagpadala siya ng isang buke. Ibinalik ni Maha. Sa ikalawang araw, nagpadala siya ng 3 buke. Ibinalik ulit ni Maha. Sa ikatlong araw, dumating ang isang paso ng sili. May note. Bulaklak ayaw mo, ito bagay sa ugali mo. Pumasok si Maha sa office si Carlo, hawak ang paso. Ano to? Plant. Alam ko. Then why ask? Bakit sili? Maalaga ako sa branding. Tinatawag mo ko maanghang? Hot. Natigilan siya. Bastos! Compliment yun. HR! We're legally married. Bas kailangan natin ng HR. Ngunit inuwi niya ang sili. Sumunod na araw, sinundo siya ni Carlos sa bahay. May driver naman ako. Jeep. Public transport builds character, no? Get in. Ayoko. Bumaba si Carlo. Pinuksan ang pinto. Please. Wow, marunong pala. Once a month. Sumakay siya. Habang nasa trapiko. Ano ba talaga nagustuhan mo sa akin? You are loud. Insulto ba yan? No. Talkative? Very. Opinionated? Extremely. Matigas ang ulo? Painfully. So, ano nagustuhan mo? Everything you just listed. Napatingin siya sa bintana para itago ang ngiti. Nambobola. I don't have to. Bakit? You already married me. Carlo? Napuno ng tawanan ng sasakyan. Makalipas ang ilang araw, dinala siya ni Carlo sa isang simpleng parasan. Akala ko fine dining ka. You said you hated restaurants where one shrimp cost 800 pesos. Naalala mo? I remember most things you say. Imposible. Ang dami ko sinasabi. Exactly why my memory deserves appreciation. Habang kumakain, may batang nagtitinda ng sampagita. Kuya, bili po kayo para kay ate. How much? Wag na. Lahat. Carlo? Binili niya lahat. Ngunit sa halip na ibigay kay Maha mga bulaklak, ibinalik niya sa bata. Sell this again somewhere else. Keep the money. Namangha si Maha. Salamat po. Tumakbo ang bata. Akala ko para sa akin. Jealous? Hindi no? Good. May inilabas siyang isang pirasong sampagita na itinabi pala niya. Marahang iniligay iyon sa ibabaw ng kamay ni Maha. Ito lang yun sa akin. Corny. But you're smiling. May parisas lang sa labi ko. Your sus is blushing. Tumahimik ka nga. Ngunit buong biyahe pa uwi, hawak niya ang maliit na sampagita. Isang gabi, bumuhos ang malakas na ulan habang overtime si Maha. Paglabas niya ng building, wala nang masakyang taxi. I'll drive you. Ayoko. Why? Baka isipin mo date. Everything with you feels like a date. Smooth. Get in. Humina ang ulan na makarating sila sa bahay ni Maha. Ngunit bago siya bumaba, Maha. Hmm? Do you still want me to court you? Bakit naman? Because sometimes I can tell you if you enjoy this or you're just tolerating me. Nawala ang biro sa mukha niya. Carlo, I'm serious. I enjoy it. How much? Huwag abusado. Scale of 1 to 10. 6. Liar. 7. Maha. 8.5. Acceptable. Napangiti siya. Ikaw? 11. OA. I'm a businessman. I over-deliver. Tumahimik sila. Bumagsak ang ulan sa windshield. Can I kiss you? Nanlaki ang mata niya. Grabe, may permit? I'm learning consent. Magaling. So? Hindi agad sumagot si Ma. Sa halip,
Hinawakan niyang kuwelyo ng lalaki at bahagyang hindi na ito palapit. Isa lang. Define one. Carlo, hindi na niya natapos. Marahan dumampi ang labi ni Carlo sa kanya. Walang alak, walang dare, walang audience, walang aksidente. Isang halik na pareho nilang pinili. Nang maghiwalay sila, nanatiling magkalapit ang kanilang noo. 8.5. 9. Just 9? Huwag kang mayabang. Hinalikan siya ulit ni Carlo. Hoy, sabi ko isa lang. Quality assurance. Scammer. 10? Napatawa siya. 10. At sa unang pagkakataon, naisip ni Maha na baka ang pinakamalaking pagkakamali niya nung gabing yon ay maging pinakamagandang aksidente sa buhay niya. Hindi nakaligtas si Carlo kay Aling Linda Sandoval. Nang malaman itong may naliligaw sa anak, agad itong nagutos. Dalhin mo dito. Ma, CEO yun. Ano naman? Busy. Mas busy ba siya sa Diyos? Hindi naman. Then, Sunday lunch. Dumating si Carlo ng eksaktong alas 12. May dalang cake, may dalang prutas at may dalang kaba. Ninenervyos ka? No. Nanginginig yung kamay mo. Aircon. Wala kaming aircon. Then, yes. Pagbukas si Linda ng pinto. Ikaw si Carlo? Yes po. Mas gwapo ka sa picture. Ma! Ano, totoo naman. Sa hapag, sunod-sunod ang tanong. Naninigarilyo? Hindi po. Sugal? Hindi rin po. Babaero? No. May bisyo? Maha. Nabulunan si Maha. Carlo? Humagalpak sa tawa si Linda. Ay, gusto ko to. Ma, huwag kang kakampi. Mas polite siya sa'yo. Thank you po. Plastic. Matapos kumain, tumulong si Carlong maghugas ng pinggan. CEO ka, marunong ka? Hindi ako lumaki sa kaharian. Sure? Move. Bakit? Masyadong maraming sabon. Artistic bubbles. Sayang yung tubig. Wow, environmentalist. Sa salas, pinapanood sila ni Linda. May kakaibang saya sa mukha nito. Nang umalis si Carlo para bumili ng kulang na dessert, kinausap ni Linda ang anak. Anak, mabait. Masungit yan. Sa'yo lang. Ma, nakikita ko kung paano kanya tignan. Paano? Parang pagkatapos ng napakahabang pagod, nakahanap siya ng bahay. Natahimik si Maha. Pero huwag mong piliin dahil mayaman siya. Piliin mo kung kaya kanyang hawakan ng kamay mo kapag wala na siyang maibigay na ibang bagay. Paano ko po malalaman? Darating ang araw na hindi na romantic ang buhay. May sakit, may problema, may takot. Doon mo makikita. Hindi alam ni Maha na malapit ang dumating ang unang malaking pagsubok. Matapos ang ilang buwan ng proseso, dumating ang araw na kailangang formal na ayusin ang kanilang aksidenteng kasal. Sa opisina ni Atty. Miguel, tahimik silang magkatabi. Once completed, legally restored ang status nyo. Then kung gusto nyo magpakasal ulit someday, gagawin nyo from the beginning. Good. Yes. Ngunit mabigat ang tono nilang dalawa. Paglabas ng building, naglakad sila ng tahimik. So, hindi na kita asawa. Technically. Masaya ka? No. Napatingin siya. But this is what you wanted. It is. And you were right. About? If I marry you, I want you awake, sober, and certain. At nakaayos yung buhok ko. That too. Tumawa sila ng mahina. Puminto si Carlo. Ma Sandoval. Bakit formal? Lumuhod siya sa harapan nito. Napatras si Maha. Carlo, anong ginagawa mo? May inilabas siyang maliit na kahon. Ngunit hindi singsing ang laman. Isang simpleng silver bracelet. Hindi proposal. Ay, buti naman. Kakahiwalay lang natin, oh. This is a promise. Isinuot niya yun sa pulsuhan ni Maha. May maliit na pendant na hugis compass. No contracts, no alcohol, no accidents. From today, I will court you properly. At kung ayoko? I will respect it. At kung mahirapan ka?
I will try harder. At kung masungitan kita? Expected. At kung hindi ako madaling mahalin? Biglang naging seryoso si Carlo. Tumayo siya. Who told you that? Hindi sumagot si Ma. Your ex? Sinabi lang niya noon na masyado akong marami. Masyadong maingay, masyadong palaban, masyadong demanding. He was wrong. Paano kung mapagod ka rin? Hinawakan ni Carlo ang magkabilang pisngi niya. Then I will rest beside you, not away from you. Naluha si Ma. Don't shrink yourself just to become easier for someone to hold. Nakakainis. Why? Nagpa-practice ako maging funny tapos paiyakin mo ko. Pinunasan niya ang luha nito. I love all your too much, Maha. Hindi mo pa pwedeng sabihing love. Why? Hindi pa kita sinasagot. My feelings don't require approval. Yabang. I still love you. Sinuntok niya na mahina sa dibdib ang lalaki. Ngunit pagkatapos ay niyakap niya ito na mahigpit. Ang pinakamalaking problema nila ay dumating sa anyo ng isang eleganteng babae nakasuot ng puting designer dress. Si Fiona Villarreal. Childhood friend ni Carlo. Anak na matagal ng business partner ng pamilya Pressman. At ayon sa office gossip, babaeng matagal nang gustong ipares kay Carlo. Pumasok si Fiona sa opisina ng walang appointment. Carlo. Fiona. Niyakap niya si Carlo. Sakto namang papasok si Maha dalang dokumento. Ay, agad bumitaw si Carlo. Maha. And you are? Maha Sandoval. Employee? Among other things. She's the woman I'm dating. Dating? Courtship stage. Serious stage. Huwag kang pala desisyon. You two seem unusual. Thank you. That wasn't a compliment. Tatanggapin ko pa rin. Learn from my boss. Napapikit si Carlo upang pigilan ng tawa. Hindi natuwa si Fiona. Mula noon, madalas sa itong bumisita sa kumpanya at palaging may dahilan upang makausap si Carlo. Isang araw, nadatnan ni Maha si Fiona na inaayos ang necktie ni Carlo. Cute. Napalingon sila. Maha. Continue. May popcorn ba? His tie was crooked. May kamay naman siya. Are you jealous? Hindi. Liar. Sir, may presentation tayo. You called me Carlo 15 minutes ago. Professional mode. I will leave you too. Paglabas si Fiona. Ano? Nothing. Bakit nakangiti ka? You're jealous. Hindi. You look cute jealous. Gusto mo suntukin kita? Very cute. Carlo? Hinila siya nito palapit sa baywa. Office. Doors closed. CCTV. My office. HR. Again? Favorite word ko. You have nothing to worry about. Hindi ako worried, no? Fiona's like family. Okay. I only want you. Okay. Look at me. Ayoko. Marahan tinas si Carlo ang baba niya. You. Isang mabilis na halik sa noo. Only you. Namula si Maha. Fine. Fine? Bawasan mo yung pagiging gwapo kapag nagpapaliwanag. Unfair. Isang Sabado, pumunta si Maha sa Pressman Family Estate para sa birthday ng ina ni Carlo. Doon niya unang nakita ang 5 taong gulang na batang si Enzo. Masigla, makulit, at kamukhang kamukha ni Carlo. Tumakbo ang bata. Daddy Carlo! Naniga si Maha. Niyakap ni Enzo ang mga binti ni Carlo. Hey, champ! Binuhat niya ito. I miss you! Miss you too. Napatingin si Maha kay Fiona na nakatayo sa kabilang bahagi ng garden. Lumapit ito. You didn't know? Know what? About the child. Whose child? Tahibik si Fiona. Sapat ang katahimikan. Biglang bumigat ang dibdib ni Maha. You should ask Carlo. Fiona, some things are complicated. Is Enzo his son? Hindi ito direktang sumagot. Carlo loves him very much. Mas masakit pa yun. Umalis si Ma sa party nang hindi nagpapaan. Nang mapansin ni Carlo, agad siyang sinundan. Naabutan siya nito sa parking area. Maha, Huwag. what happened?
May anak ka? Napatigil si Carlo. Yun lamang ang nakita ni Maha. Ang paghinto, ang pagkagulat. At sa puso niyang puno ng takot, naging kumpirmasyon yon. Wow, wait. May anak ka tapos hindi mo sinabi? Enzo? May iba pa ba? No. Carlo, huwag ngayon. You misunderstood. Then explain. Bago makapagsalita si Carlo, dumating ang tawag mula sa ospital. Biglang namutla si Carlo. My mother collapsed. Nawala ang argumento. What? We need to go. Sa kabila ng galit, sumama si Maha. Dahil iyon ang sinabi ng kanyang ina, malalaman mo kung sino ang taong mahal mo kapag hindi romantic ang buhay. At sa gabing yon, hindi romance ang kailangan ni Carlo. Kailangan niya ng taong mananatili. Nasa ER ang ina ni Carlo na si Helena Pressman dahil sa biglang pagtaas ng blood pressure at mild cardiac episode. Tahimik si Carlo sa hallway. Nakaupo, magkakrus ang kamay, nakatungo. Ito ang unang pagkakataong nakita ni Maha ang lalaking palaging kontrolado na tila nawala ng direksyon. Umupo siya sa tabi nito. Carlo, she'll be okay. Sabi ng Dr. Stable. I know. Ngunit nanginginig ang kamay nito. Hinawakan niya ni Maha. Pwede kang matakot. I'm fine. Sinungaling. Napatingin ito. Hindi kita iiwan dahil lang nakita kitang mahina. You're mad at me. Oo. Then why are you here? Dahil mas galit ako sa idea na mag-isa ka rito. Napapikit si Carlo. Hindi ibig sabihin nito okay na tayo. I know. At pagkatapos ito, pag-uusapan natin si Enzo. Please. Ano? Don't leave before I explain. May lungkot sa mga mata niya. Hindi ako aalis. Dumating si Enzo kasamang isang lalaking halos kamukha ni Carlo ngunit mas palangiti. Leo Pressman. Nakababatang kapatid ni Carlo. Kuya, Leo. Ibinaba ni Leo si Enzo at tumakbo ang bata kay Carlo. Daddy Carlo, Lola okay? She'll be okay. Enzo, stop calling Tito Carlo Daddy, nalilitong mga tao. Napaningon si Maha. Hi, you must be Maha. Ikaw si Leo? Yes. At si Enzo? My son. Tahimik. Anak mo? Yes. Hindi kay Carlo? God, no. Thank you for the enthusiasm. Sorry. Napahawak si Maha sa noo. Patayin niyo ako. Maha. Bakit dati ang tawag niya sa'yo? I was working overseas for almost 2 years after his mom passed away. Kuya practically raised him with our mother. Tinawag niya Daddy Carlo dahil ginagaya niyang ibang bata. We've been correcting him slowly. Napalingon si Maha kay Carlo. Bakit hindi ba sinabi? You left before I could. Bakit wala kang sinabi tungkol kay Enzo dati? I would have. I just didn't think someone would weaponize it against us. Nagkatinginan si Maha at Fiona sa malayo. Naintindihan niya. Fiona. Pagkatapos silang masiguro na stable si Helena, hinila ni Maha si Carlo sa isang sulok. Sorry. For? Hindi kita pinakinggan. You were hurt. Pero dapat nagtanong muna ako. Yes. Huwag kang agree agad. You want me to lie? Comfort muna bago lecture. Bigla siyang niyakap ni Carlo. Mahigpit. Uy, I thought I was going to lose you. Dahil lang doon? No. Hinawakan nito ang pisngi niya. Because it made me realize you matter enough that misunderstanding you scares me more than any business failure. Naluha si Maha. Bakit ka ganyan magsalita kapag gusto ko magalit? Strategy. Puisit. Love you too. Hindi pa rin kita sinasagot. Kiss na! Napatras sila. Enzo? Daddy Carlo, kiss tita! Anak, privacy. Bakit? Kapag malaki ka na. Gusto ko malaki na ngayon. Sa gitna ng pagod at takot, nagtawanan silang lahat. Kinabukasan, hinarap ni Maha si Fiona. Hindi siya sumigaw. Hindi siya gumawa ng eksena. Tahimik lamang siyang umupo sa tapat nito sa cafe. Bakit? I don't know what you mean. Huwag mo akong gawin tanga. Hindi bagay sa'yo.
I never said Enzo was Carlos. You wanted me to believe it. Tahimik si Fiona. Mahal mo siya? Since we were kids. Then, bakit hindi mo sinabi sa kanya? I did. And he never saw me that way. Napabuntong hininga si Ma. Then you appeared. Loud, ordinary, chaotic. Thanks. And suddenly, he was different. May luha sa mata ni Fiona. He laughed. Na walang inistimahan ng kaunti. Do you know how many years I tried to make him look at me the way he looks at you? Fiona, I hated you for doing accidentally what I couldn't do intentionally. Hindi ko hiningi yun. I know. At hindi mo kailangang maging kontrabida dahil hindi ikaw yung pinili. Napaiyak si Fiona. Nasaktan ka, naiintindihan ko. Pero hindi dahilan ng sakit para manakit ng iba. You should hate me. Medyo. Napatawa si Fiona sa gitna ng luha. Mga 70%. Only 70? May sale. Napangiti ito. Pero ayokong dalhin natin to habang buhay. Why? Dahil ayoko maging dahilan si Carlo para masira tayo bilang mga babae. Hindi prize ng lalaki. He'd be offended. Hayaan mo. You really love him. Natahimik si Ma. Doon niya unang sinabi ng direkta. Oo. At nang marinig niya ang sarili, alam niyang totoo. Mahal niya si Carlo Pressman. Hindi dahil CEO ito, hindi dahil gwapo, hindi dahil sa aksidenteng kasal. Mahal niya ito dahil sa paraan itong nakikinig kapag madaldal siya. Sa paraan itong pinagtatanggol siya ng hindi kinukuha ang kakayahan niyang ipagtanggol ang sarili. Sa paraan itong tahimik na tumutulong sa mga tao. At sa paraan itong pinaparamdam sa kanya na hindi kailangang paliitin ang sarili upang maging karapat-dapat mahalin. Nang gabing yon, pumunta si Ma sa kondo ni Carlo. Binuksan itong pinto. What happened? Bakit? You never come here unannounced. May sasabihin ako. Sounds dangerous. Pumasok siya. Sinasagot na kita. What? Boyfriend na kita. Tahimik si Carlo. Ano? Ayaw mo? Ulitin mo. Hindi. Ma ha? Narinig mo. Lumapit ito. Say it again. Boyfriend na kita. Again. Abusado. Hinila siya ni Carlo sa yaka. Finally. Huwawa, parang ang tagal. 47 days. Binilang mo? Every day. Natahimik siya. Mahal din kita. Biglang natigil si Carlo. What? Huwag mo nang ipaulit. Please. Nakakahiya. Ma. Huminga siya. Ay, mahal kita, Carlo. Parang may kung anong nabasag sa paderan na lalaki. Hinawakan nito mukha niya. I love you. I know. You're supposed to say it back. Kakasabi ko lang. Again. Mamaya na. Hinalikan siya nito. Mahaba, mainit. Ngunit maingat. Nang maghiwalay sila. Carlo, boyfriend pa lang ha? Temporary title. Huwag kang advance. I intend to marry you. Nagawa na natin. Properly. Tignan natin. That's a yes. Hindi. Almost. Delusional. In love. Napangiti si Maha. At doon nagsimula ang isa sa pinakamasayang yugto ng kanilang buhay. Hindi itinago ni Maha at Carlo ang relasyon, ngunit malinaw ang rules. Walang favoritism, walang special promotion, at walang halikan sa office. Ang huling rule ang unang nasira. Isang araw, pumasok si Maha sa CEO office. Sign, kiss first. Kontrata to no? Payment, corruption, relationship tax. Hindi. Then no signature. Carlo? Hinablot niyang papel. Ay, fine. Pabilis niya itong hinalikan sa pisngi. Incomplete. Ang arte. Terms and conditions. Sa labi? Preferred. Ay, 5 seconds. 10, 6, 8, 7. Deal. Saktong pagbukas ng pinto ni Nina. Sir, Miss Maha, may... Ay! Agad itong umatras.
Wala po ako nakita. Nina! Mula noon, naging running joke sa department ang 7-second approval. Ngunit hindi puro kilig. May pagkakataong nag-away sila dahil pinakialaman ni Carlo ang project niya. Hindi dahil boyfriend kita, pwede mong baguhin yung proposal ko nang hindi sinasabi. The numbers were risky. Then tell me. I was protecting the project. You were controlling it. Tumahimik si Carlo. Gusto kong partner, hindi boss sa personal life. I'm sorry. Napakurap si Maha. Ganun lang? You're right. Walang argumento? Would you prefer one? Medyo, nag-practice ako. Napangiti ito. Next time, I will discuss it with you first. Thank you. Can I kiss you now? Hindi. Why? Hindi pa tapos yung sermon ko. Continue. Ay, nakalimutan ko na. Excellent. Hinila siya nito sa yakap. Ay, manipulative ka talaga. Efficient. Natuto silang hindi pala kailangang manalo sa bawat argumento. Minsan, sapat nang marinig ang isa't isa. Isang taon matapos ang gabing nag-propose si Maha sa estranghero, dinala siya ni Carlos sa parehong rooftop bar. Bakit tayo nandito? Anniversary. Nang kahihiyan ko? Best night of my life. Worst hangover of mine. Naroon si Bea Trixie. Kayo rin? Full circle. This time, sober ka? Oo. Good. Biglang lumuhod si Carlo. Natahimik ang paligid. Napahawak si Maha sa bibig. A year ago, a drunk woman walked toward me holding a flower vase. Nagtawanan ng lahat. Huwag mo na ngang ikwento. She asked me to marry her. Carlo? And somehow, that ridiculous question became the most important question anyone ever asked me. Naluha si Maha. Maha Sandoval, you are loud. Salamat ha. Stubborn. Proposal ba to o complaint? Impatient. Carlo? Brave, funny, generous, fierce, and kinder than you let people see. Tuluyan ng tumulong ang luha niya. You turned my quiet life upside down, and I never want it upright again. Inilabas ito ang singsing. This time, no accident. No paperwork mix-up. No alcohol. Good. Will you marry me? My terms. Of course. Ako yung pipili ng wedding cake. Done. Hindi mo ako pipigilang mag-order online. Negotiable. Carlo? Fine. At kapag matanda na tayo, kahit makulit ako, You already are. hindi pa tapos. Nagtawa na ng mga tao. Kapag mahina na yung pandinig mo, makikinig ka pa rin sa kwento ko. Every single one. Then yes. Sinuot niya ang singsing. Tumayo si Carlo at niyakap siya. Yes, Carlo. Hinalikan niya ito. At sa pagkakataong yon, walang kailangang ipawalang bisa kinabukasan. Hindi ang grande ang gusto ni Maha. We can have 300 guests. Ayoko. 200. 50. Maha, may relative sa loan, 40. You're reducing it? 30 kapag makulit ka. Fine, 50. Ginawa nilang kasal sa isang garden overlooking a lake. Simple, elegante, pamilya at malalapit na kaibigan lamang. Si Enzo ang ring bearer. Ngunit sa gitna ng seremonya. Tita Maha! Ano? Sure ka? Nagtawa na ng lahat. Enzo, Sabi ni Daddy Leo kapag kasal ka na wala nang atrasan. Sigurado ako. Okay. Ibinigay nito ang singsing. Sa vows. Maha, I spent most of my life believing control could protect me from pain. Then you arrived and taught me that love isn't control. Naluha siya. Love is choosing someone even when life is unpredictable. Huminga siya ng malalim. I promise to choose you when you're laughing, when you're angry, when you're scared, and especially when you insist you're fine, even when you're not. Grabe, exposed. Nagtawa na ng lahat. Carlo, dati akala ko ang true love ay yung taong hindi ka sasaktan. Tumigil siya. Pero natutunan kong walang taong perpekto.
Ang tamang tao ay hindi yung hindi kailanman magkakamali. Siya yung marunong umamin, makinig, bumawi at piliing ayusin kasama ka. Napaluha rin si Carlo. You never asked me to become quieter so you could love me more. Mahina siyang umiti. Salamat dahil pinadama mo, hindi problema yung pagiging ako. Never. At nangangako akong mamahalin kita kahit lagi mong kinukuha yung kumot. You steal it. Pwedeng ko to, akong tama. Nagtawanan ng lahat. Nasabihin ng pari na maaari na nilang halikan ng isa't isa. 7 seconds! Mas lalong lumakas ang tawanan. Sino nagturo sa batang yan? Sorry. At sa ilalim ng liwanag ng hapon, ikinasal ng tunay sina Maha Sandoval at Carlo Pressman. Walang aksidente, walang kalasingan. 2 taong buong pusong pumili sa isa't isa. 6 na buwan pagkatapos ng kasal, napansin ni Maha na kakaibang pakiramdam niya. Ayaw niya ng kape, inaantok siya, at bigla niyang gustong kumain ng manggang hilaw na may chocolate syrup. That is a crime. Respect my cravings. Cravings? Pareho silang napatigil. Kinagabihan, lumabas sa PT ang 2 linya. Tahimik si Maha. Carlo, mula sa labas ng bathroom. Yes. Pasok. Pumasok siya. Nakita niyang test. Nanigas. Say something. Are you Pregnant. Umupo si Carlo sa gilid ng bathtub. Okay ka lang? I think my legs stopped working. Napatawa si Maha. CEO ka pero 2 guhit lang yung kalaban mo. Biglang tumayo si Carlo at niyakap siya ng napakahigpit. Dahan-dahan! Sorry. Agad siyang bumitaw. Are you okay? Oo. Do you need water? Hindi. Doktor. Bukas. Hospital now? Carlo, What? hindi ako babasagin. Nangilid ang luha sa mata nito. We are having a baby. Yes, A baby. usually yun yung pregnancy. Napatawa ito habang umiiyak. Umiiyak ka? No. May luha. Allergies. Sa PT? Apparently. Hinawakan niya mukha ng asawa. Matatakutin ka bang tatay? Probably. Strict? Definitely. Kawawa naman ang anak natin. Why? May masungit na daddy at makulit na mommy. Perfect combination. At sa gabing yon, magkahawak kamay silang natulog. Ang palad ni Carlo ay nakapatong sa tiya ni Maha kahit wala pa namang makapa. Naging walking medical encyclopedia si Carlo. Gusto ko ng iced coffee. Limited caffeine. Half cup. Doctor said, doctor din ba yung nagsabing sundan mo ako sa CR? You sleep last week. Sa tsinelas yun. Still. Kapag bumabahing si Maha. Are you okay? Kapag naghikab. Do you need to rest? Kapag nakatingin lamang siya sa kawalan. Does something hurt? Ikaw. Where? Utak ko. Sa ultrasound, unang narinig nila ang tibok ng puso ng sanggol. Natahimik si Carlo. Uy, walang sagot. Napalingon siya. May luha na naman. Allergy? Shut up. Hinawakan niyang kamay ni Maha. Healthy ang baby. Thank you. Doc, normal ba maging ganito ka-OA ang tatay? First baby? Yes, normal. See? Huwag kang kakampi, Doc. Nang malaman nilang babae ang kanilang anak, si Carlo agad ang pumili ng pangalan. Amelia. Why? It means hardworking and brave. Parang ako. Exactly. Akala ko ipapangalan mo sa akin eh. Middle name. Ano? Amelia Maha. Tunog beauty queen ah. She'll be beautiful. Mana sa akin. Obviously. Wow, walang kontra. I'm learning survival. Sa 7 buwan ng pagbubuntis, nagkaroon ng komplikasyon si Maha. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pananakit habang nasa bahay. Carlo, paglingon na lalaki, maputla siya. What's wrong? Masakit. Sa loob lamang ng ilang minuto, nasa kotse na sila patungo sa ospital. Hawak ni Carlo ang kamay niya habang mabilis ngunit maingat ang driver. Look at me. Natatakot ako. I'm here.
Paano si Amelia? She's strong. Paano kung no? Carlo, Ma, listen to me. hinawakan nito ang mukha niya. Whatever happens, you're not facing it alone. Nanginginig din ang boses niya. Natatakot ka rin. Terrified. Akala ko sasabihin mong fine ka. I promise not to lie. Sa ospital, nalaman nilang threatened preterm labor yon, ngunit maagap silang nakarating. Kinailangang manatili si Maha ng ilang araw. Isang gabi, nagising siya at naabutan si Carlo sa upuan sa tabi ng kama. Nakatungo, nagdarasal. Hindi nito napansing gising siya. Please, keep them safe. Napuno ng luha ang mata ni Maha. I don't need anything else. Hinawakan ni Maha ang kamay niya. Nagulat ito. Narinig kita. You should sleep. Come here. Lumapit ito. No matter what happens, huwag mo sisihin ang sarili mo. Nothing will happen. I know, pero pakinggan mo ko. Pinisil niya ang kamay nito. You already gave me a life I didn't know I wanted. Maha, At kapag dumating si Amelia, gusto kong malaman niya na ang daddy niya ay hindi lang malakas kapag may negosyo. Napangiti siya sa gitna ng luha. Malakas ka dahil marunong kang matakot at manatili pa rin. Yumuko si Carlo at hinalikan ng kamay niya. I love you. I love you more. Impossible. Competitive ako. I know. At makalipas ang ilang linggo ng maingat na pagbabantay, ligtas silang nakauwi. Dumating si Amelia Maha Pressman sa mundo na sumisigaw ng buong lakas. Mana sa akin, Definitely. nang unang buhati ni Carlo ang anak para itong natatakot huminga. Relax. She's tiny. Baby kasi. What if I drop her? Then ako yung magdadrop sa'yo mula sa second floor. Helpful. Maliit ang kamay ni Amelia nang hawakan nito ang daliri ng ama. Biglang naluha si Carlo. Allergies na naman? Yes. Chronic na. Lumipas ang unang buwan na puno ng gatas, diaper, puyat at kalituhan. Isang madaling araw. I changed her. Pinadedi ko. Burp. Oo. Temperature. Normal. Why is she crying? Baby siya, Carlo, hindi customer service hotline. Maybe she's uncomfy. Ikaw yung uncomfortable eh. Binuhat ni Carlo ang bata. Agad itong tumahan. Traitor. She likes me. Ako yung nagdala sa kanya 9 months. And she's grateful. Mukha bang grateful? Biglang dumigay si Amelia sa dibdib ni Carlo. Ayan, appreciation. Tawang-tawa si Carlo. Sa gitna ng puyat, natuto silang humingi ng tulong. Natuto silang hindi kailangan maging perfect parents. Minsan, sapat nang naroon. 3 taong gulang na si Amelia. Cute, malalaki ang mata, kulot ang buhok, at mas makulit kaysa sa pinagsamang Maha at Enzo. Isang umaga. Daddy, Yes, princess? sabi mo sungit ka. Napatingin si Carlo kay Maha. Hindi ako. Ikaw, Anak? sabi mo kagabi ang masungit. Interesting. Context. Ano context? Good question. Pareho kayong against sa akin. Daddy, kiss mommy para hindi galit. Excellent idea. Huwag. Hinalikan siya ni Carlo. Again, Hoy! 7 seconds. Nanlaki ang mata ni Maha. Sino nagturo sa'yo? Me. Enzo? Tumakbo ang bata habang humahalakhak. Tuwing pumupunta si Carlo sa office, minsan ay kasama si Amelia. At dahil CEO ang ama, pakiramdam ng bata ay siya rin ang boss. Nina, meeting. Yes, Ma'am Amelia. Huwag niyong konsentihin. Mommy, sit. Bakit? Meeting. Sit, mommy. Carlo, Bosses. Agenda, ice cream. approved. Rejected before dinner. Daddy, No. Daddy handsome. Still no. Daddy, I love you. Ay, fine. Weak. You're one to talk. 2 ice cream.
No! Napanguso ang bata. Bad management. Napahawak si Ma sa tiyan sa kakatawa. Isang araw, umuwi si Amelia mula preschool na malungkot. O anak, bakit? Ayaw na ako friend ni Sophie. Bakit? Sabi niya noisy ako. Napatingin si Maha at Carlo sa isa't isa. Parang bumalik kay Maha ang lumang sugat. Umupo siya sa tabi ng anak. Baby, minsan may mga taong maiingayan sa atin. Ba't ba ako? Hindi. Si Carlo ay lumuhod sa harap nila. You listen when other people talk? Yes. You say sorry when you hurt someone? Yes. You try to be kind? Yes. Then being energetic doesn't make you bad. Pero matututo rin tayong alamin kung kailan kailangan maging tahimik. Like library? Exactly. And when daddy's sleeping? Hindi, doon ka maingay. Maha, Tumawa si Amelia. Anak, huwag mong isipin na kailangan mong maging maliit para lang magustuhan ka. Tumingin siya kay Carlo. Pareho nilang naalala ang sinabi nito noon. the right people will help you grow. They won't ask you to disappear. Daddy, Yes? can I have ice cream? Emotional manipulation. Sad ako. One scoop. Carlo, I love you, Daddy. tumakbo ang bata. Ikaw ang dahilan bakit spoiled yan eh. She's 3. Exactly. 3 years ka nang weak ka. Hinila siya ni Carlo palapit. I'm weak for both of you. Corny. Effective. Medyo. Sa paglipas ng mga taon, naging maayos din ang relasyon nila kay Fiona. Humingi ito ng tunay na tawad kay Carlo. I crossed the line. You did. I'm sorry. I forgave you. But trust takes time. Tinanggap yun ni Fiona. Hindi niya pinilit ang dati nilang closeness. Sali, inayos niya ang sarili. Nag-focus sa sariling career. At kalaunan, nakilala niyang isang doktor na si Gabriel. Sa engagement party ni Fiona, lumapit ito kay Maha. Funny. Ano? I once thought losing Carlo meant losing my chance at happiness. Tapos, tumingin ito kay Gabriel. Turns out I was just looking at the wrong door. Deep. I practiced. Proud ako. Thank you for forgiving me. Forgiveness doesn't mean what happened was okay. I know. It means sa'yo ka nang dali ng bigat. Diyakap siya ni Fiona. Mula sa likod. Mommy, Yes? Daddy said no more cake. And? I need backup. Definitely your daughter. Come on. Lumapit sila kay Carlo. Carlo, bigyan mo ng cake yung anak mo. 3rd slice. Small slice. No. Daddy, I love That trick stopped working. handsome ka. Still no. Mommy says you sexy. Amelia? Namutla si Carlo bago humagalpak sa tawa. I'm leaving. Good idea. Ano sexy? Vegetable. What? Tumahimik ka. Hindi isinuko ni Ma ang sariling pangarap dahil asawa siya ng CEO. Pagkatapos sa ilang taon sa Pressman Holdings, nagpa siya siyang magtayo ng sarili niyang creative agency. Natatakot ako. Good. Good? It means it matters. Paano kung bumagsak? Then learn. Paano kung mawala ang savings ko? Then earn again. Paano kung mapahiya ako? You propose drunk to a stranger in a public bar. Your embarrassment threshold is impressive. Hindi supportive. You will be amazing. Paano mo alam? Because I've watched you build things for other people for years. Hinawakan nito ang kamay niya. It's time you build something with your name on it. Tinawag niyang kumpanya na Sandoval Creative House. Sa unang buwan, 2 client lamang. Sa ikalawa, 5. Sa unang taon, naging isa yon sa mabilis sa lumalagong boutique agencies sa Metro Manila. Nang manalo siya ng Industry Award, nasa audience sina Carlo at Amelia. Mommy, Napalingon lahat. you're the best.
Napatawa si Ma sa entablado habang umiiyak. Sa acceptance speech, "Maraming salamat. Dati akala ko, success meant proving people wrong." Huminga siya. Pero habang tumatanda ako, na-realize ko mas masarap pala yung hindi ka na nabubuhay para patunayan ang sarili mo sa mga taong hindi naman naniniwala. Tumingin siya kay Carlo. Build for the people who stayed. Tumingin kay Amelia. Build for the version of yourself who once wondered if she was enough. Napaluha ang ina niyang si Linda. And build because your dreams deserve a chance to become real. Pagbaba niya sa entablado, sinalubong siya ni Amelia. Mommy, billionaire ka na? Hindi pa. Working on it. Hoy, hindi pera ang measure, no? Can we buy ice cream? Yes, of course. Ayan, celebration. 3 scoops? 1. Dumating ang pinakamahirap na taon nang magkasakit si Linda. Kinailangan itong operahan. Sa unang pagkakataon, si Maha naman ang nawala ng tapa. Sa hospital chapel, umiyak siya. "Carlo, hindi ko kaya." Umupo ang lalaki sa tabi niya. You don't have to be strong every minute. "Si Mama ang unang tahanan ko. I know. Paano kung mawala siya?" Then we'll grieve together. Napatingin siya. Pero hindi pa tayo nandun. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Today, she's here. So today, we fight with her. Paano kung hindi sapat? Love isn't measured by whether we can stop every painful thing. Then what is it? By whether we make sure no one faces those painful things alone. Niyakap siya ni Maha. "Salamat." For? "Sa pananatili." Naalala niya sinabi ng ina noon. Piliin mo yung kayang hawakan ng kamay mo kapag wala na siyang maibigay na ibang bagay. At hawak ni Carlo ang kamay niya. Walang romantic dinner, walang flowers, walang expensive gift. Isang malamig na hospital hallway lamang. At ang presensya nito, doon lubusang naintindihan ni Maha kung bakit siya nagkamali sa unang kasal, ngunit naging tama ang ikalawa. Matagumpay ang operasyon ni Linda. Pagkagising nito, "Carlo, po, inalagaan mo bang anak ko?" Opo. "Good. Ma, ako ang anak mo. Mas gusto ko siya ngayon." "Grabe." Thank you po. "Huwag kang feeling." Mahina silang nagtawanan. At sa hospital room na yon, nakaramdam sila ng panibagong pag-asa. Hindi rin laging romantic ang marriage ni Maha at Carlo. May pagod, may deadlines, may times na hindi sila nagkakaintindihan. Isang gabi, nag-away sila dahil palaging late umuwi si Carlo. "Hindi lang trabaho ang buhay mo." I know. "Then act like it." I'm doing this for our future. "And what about our present?" Tumahimik siya. "Hindi kita kailangan maging provider every second. Kailangan ka namin maging present." I'm trying. "Try differently." Pabigat ang katahimikan. Biglang lumabas si Amelia mula sa kwarto. May dalang 2 papel. Stop! "Baby, go back to bed." No! Inabot niya ang isang papel kay Carlo. Sorry card. Isa kay Maha. Sorry card. Pareho kayo say sorry. Hindi ganun kasimple. Teacher says say sorry. She has a point. Huwag kang kakampi. Daddy first. Huminga si Carlo. I'm sorry. Tumingin kay Maha. I've been using work as an excuse because I'm afraid of slowing down. Why? Because when I slow down, I worry I'm failing. Lumambot ang mukha ni Maha. But you're right. Amelia won't remember how many deals I closed. Napatingin siya sa ano. She'll remember whether I was home. I'm sorry din. For? Sa pagsigaw. Now kiss. Amelia. Teacher says make peace. Excellent school. Fine. Hinalikan niya si Carlo sa pisngi. Lips. Matulog ka na. Tumakbo ang bata habang tumatawa. Kinagabihan, gumawa sila ng bagong family rule. 2 gabing walang laptop bawat linggo. Sunday breakfast, protected family time. At monthly date na silang 2 lamang. Hindi dahil mahina ang marriage nila,
kundi dahil natutunan nilang ang mabuting relasyon ay hindi basta nangyayari. Inaalagaan yon. Sa ika-10 wedding anniversary nila, dinala ni Maha si Carlos sa parehong rooftop bar. Why are we here? Tradition. Should I be worried? Very. May inihandang table si Bea at Rexy. Mas may edad na silang lahat. Mas marami ng responsibilities. Ngunit ganoon pa rin ang tawanan. Birthday dare? Hindi na. Sayang. May sariling dare ako. Tumayo siya. Lumapit kay Carlo at lumuhod. Maha, shut up. Nagtawanan ng lahat. Carlo Pressman. Yes? 10 years ago, ako ang lasing na nagtanong kung papakasalan mo ko. I remember. Unfortunately, best memory. Ngayon, sober ako. May inilabas siyang maliit na kahon. Sa loob ay bagong wedding band na may engraving. Choose you every day. Hindi kita tatanungin kung pakakasalan mo ulit ako. Why? Kasi hassle annulment. Nagtawanan sila. Ang tanong ko, nangilid ang luha niya. Pipiliin mo pa rin ba ako sa susunod na 10 taon? Agad lumuhod din si Carlo sa harapan niya. Yes. Hindi pa ako tapos. Still yes. Kahit maging kulubot ako. Yes. Kahit makulit. You've been testing that for years. Kahit madaldal. Especially. Kahit hindi lagi masaya. Especially then. Napaluha siya. My turn. Hinawakan nito ang kamay niya. Will you keep choosing me too? My terms. Naturally. No stealing blankets. No steal them. No arguing during proposal. Fine. Then yes. Tumayo sila at naghiyawan ang mga kaibigan. Sa ika-18 kaarawan ni Amelia, binigyan siya ni Carlo ng isang niya. Binasa iyon ng dalaga habang magkatabi sina Maha at Carlo. Dear Amelia, bago ka isinilang, akala ko alam ko ng kahulugan ng pagmamahal. Then your mother walked into my life like a storm, and you arrived like sunlight after it. Your mother taught me that love does not ask someone to be smaller. You taught me that love can make a man terrified and brave at the same time. Someday, someone may tell you that you are too loud, too ambitious, too emotional, too difficult, or simply too much. Listen carefully to criticism when it helps you grow, but never confuse someone's discomfort with your lack of worth. Be kind but not weak. Be strong but not cruel. Learn to apologize. Learn to forgive. Learn when to stay and when leaving is a kinder choice for yourself. And if you fall in love, choose the person who respects your voice even when you disagree. Choose someone whose presence feels safe, not someone who keeps you anxious. Choose someone who celebrates the person you are while encouraging the person you can become. Most importantly, choose yourself too. Love, Daddy. Pagkatapos basahin, umiiyak si Amelia. Daddy, Yes? you made me cry on my birthday. Revenge ko yan. Ilang beses mo kaming pinuyat ng baby ka. Mommy! Niyakap niyang ama pagkatapos sa iyang ina. I love you both. I love you more. Impossible. Hanggang ngayon nakikipag-compete ka? Always. You two are weird. At dahil sa weirdness namin, nandito ka. Too much information. Nagtawanan sila. Maraming taon ang lumipas. Hindi na bata si Amelia. May sarili na itong pangarap. Mas mabagal na ring maglakad si Maha at Carlo. May puti na sa buhok ni Carlo at palagi itong tinutokso ni Maha. Silver Fox. You still think I'm handsome? Medyo. Liar. 8.5. After all these years? Fine. 10. Nasa beranda sila ng bahay habang pinapanood ang paglubog ng araw. Nasa loob si Amelia kasamang sariling anak nito, 5 taong gulang na si Luna. Biglang tumakbo palabas ang apo. Lola! Yes? Totoo ba ni ikaw yung nag-propose kay Lolo? Napatingin si Maha kay Carlo. Sino nagsabi? Mommy! Traitor. It's true. Lola, bakit? Lasing ako. Maha. Ano lasing?
Masayang masaya. That's not. Tahimik. Lolo, bakit ka nag-yes? Napangiti si Carlo. Tumingin siya kay Maha. Because I had a feeling she'd change my life. Sinungaling. Naaliw ka lang. Both. Then married kayo? Accidentally. Then unmarried? Yes. Then married ulit? Yes. Napaisip ang bata. Ang gulo niyo! Exactly. Tumakbo itong pabalik sa loob. Naiwan ang mag-asawa. Tahimik, payapa. Carlo, kung babalik tayo sa gabing yon, sasabihin mo pa rin bang yes? Hindi agad sumagot si Carlo. Humarap ito sa kanya. No. Nalaki ang mata niya. Ano? Napangiti si Carlo. I would propose first. Napailing si Ma habang tumatawa. Hanggang matanda ka na, mayabang ka pa rin. And you still love me. Unfortunately, Liar. hinawakan nito ang kamay niya. Nandoon pa rin ang wedding ring. Maraming taon ang gasgas, ngunit hindi kailanman tinanggal. Alam mo kung anong pinakamahalagang natutunan ko? What? Hindi lahat ng maling simula ay maling kwento. Tahimik siyang tumingin sa paglubog ng araw. May mga desisyong pinagsisisihan natin. May mga pagkakataong iniisip nating nasira ng lahat. Pero minsan, hindi pala yun katapusan. Sometimes it's a beginning. Exactly. Sinandal niyang ulo sa balikat ng asawa. Pero wag nating ituro kay Luna na mag-propose sa strangers. Absolutely not. Especially habang laseng. Ma, Ano? you promised never to tell her that part. Matanda na ako. Pwede na ako makalimot. Convenient. Benefits of aging. Hinawakan ni Carlo ang baba niya at marahang hinalikan siya. Hindi na kasing mapusok ng unang halik nila. Ngunit mas malalim. Dahil may kasamang dekada ng alaala. Mga away na inayos. Mga gabing nag-alaga ng anak. Mga araw sa ospital. Mga tagumpay. Mga kabiguan. Mga simpleng almusal. Mga pagtatalo sa kumot. Mga tawanan. At libo-libong ordinaryong sandali na bumuo sa isang pambihirang buhay. 7 seconds. No limit now. Manyak na senior. You're senior. Unfortunately, Liar. mula sa loob ng bahay. Lola, Lolo, ice cream! Coming! Before dinner. Apo natin. No. 1 scoop. Maha, Matanda na tayo. Life is short. you use that excuse for everything. Effective. Tumayo sila. Magkahawak kamay. Sa pintuan, napatingin muli si Maha sa lalaking minsan ay estrangherong nilapitan niya dahil sa isang kalokohang dare. Kung hindi siya nalasing nung gabing yun, baka hindi sila nagkakilala. Kung hindi nagkaroon ng maling papeles, baka hindi sila napilitang harapin ang nararamdaman nila. Ngunit alam niyang hindi ang aksidente ang dahilan kung bakit sila tumagal. Ang aksidente lamang ang nagpakilala sa kanila. Ang pagpili ang nagpatatag sa kanila. Pinili nilang magsabi ng totoo kahit mahirap. Pinili nilang makinig pagkatapos ng argumento. Pinili nilang humingi ng tawad. Pinili nilang magpatawad ng may hangganan. Pinili nilang suportahan ang pangarap ng isa't isa. Pinili nilang manatili hindi dahil obligado sila, kundi dahil gusto nila. At sa bawat umagang dumaan, pinili nilang muli ang isa't isa. Doon naunawaan ni Maha ang isang bagay na hindi maituro ng kahit anong romantic movie. Ang forever ay hindi isang malaking pangako na isang beses lamang sinasabi. Binubuo ito ng maliliit na oo araw-araw. Oo, makikinig ako. Oo, sasamahan kita. Oo, aaminin kong mali. Oo, tutulungan kitang bumangon. Oo, tatawa tayo kahit mahirap. Oo, hahawakan kita kapag natatakot ka. Oo, pipiliin kita ngayon. At bukas at sa susunod pang araw. Huminto si Carlo bago sila pumasok sa bahay. Maha, Ano? will you marry me? Napanganga siya. Ha? Tumawa ito. Just checking.
Carlo Sebastian Pressman, 40 taon na tayong kasal. So, hindi ka nagsasawa? Lumambot ang mata nito. Never. Napangiti si Ma. Then yes. Again? Again. Pagkahawak kamay silang pumasok sa bahay. At sinalubong sila ng tawanan ng kanilang pamilya. Hindi naging perpekto ang buhay ni Maha at Carlo. Ngunit naging tunay. At kung may pagkakataon mang makilala muli ni Maha ang dalagang lasing na nakaluhod sa harap ng estranghero sa isang bar, baka bulungan niya ito. Hindi mo pa alam pero ang lalaking yan ang magiging dahilan ng marami mong sakit ng ulo. Mag-aaway kayo, magkakamali kayo, iiyak ka, matatakot ka. Pero tatawa ka rin ng mas marami kaysa inaakala mong posible. Magkakaroon kayo ng isang napakakulit na anak, magiging tahanan mo siya at magiging tahanan ka rin niya. Dahil kung minsan, ang pinakamagandang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa perpektong sandali. Minsan nagsisimula ito sa isang nakakahiya, nakakatawa at halos imposibleng pagkakamali. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi aksidente. Ito ay desisyon. Isang desisyong inuulit araw-araw. At sa kaso ni Maha Sandoval at Carlo Pressman, nagsimula ang lahat sa pinakakakaibang tanong na maaari mong itanong sa isang estranghero. Will you marry me? At sa kabutihang palad, sumagot si Carlo. Yes. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!